O yan, live tayo. One Gun Pilipinas. Magandang hapon po ng linggo sa ating lahat, mga kapatid, sa grupo, no? Kumusta po kayo, no? At sana maganda yung ating audio. At yan, sana po maliwanag yung aking boses, no? Naririnig po ng maayos, mga kapatid. Magandang hapon po sa ating lahat, no? So, yun. At mag-update din tayo sa ating Hatid Kalinga sa Cebu. Yan, dahil tayo po ay mayroon mission na naman dun sa ating chapter sa Cebu dahil nagkaroon po doon ng lindol, no? At tayo po ay magpapahatid ng ating tulong, sama-samang tulong ng mga membro ng One Gun Pilipinas, no? At para po ay tayo ay makapaghatid naman ng ating ayuda, no? Bilang isang gun group ay kasama po sa ating mission through Hatid Kalinga program ng One Gun Pilipinas yung ating ginagawang pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan bilang Pilipino, no? Bilang mamamayang Pilipino. Hindi lamang po gun owner ay tayo po ay kumikilos para po makatulong naman sa ating pamayanan at sa ating bansa, no? Por la Patria, no? Magandang hapon, Kuya Oscar de los Reyes ng One Gun Pilipinas NCR chapter. Paki-share po ang ating live, no? Maganda po yung ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, no? At sana po ay maging bahagi kayo ng ating talakayan ngayong linggo ng hapon. Medyo napaaga tayo, no? 4:30 po yung ating announcement, pero inagahan natin para po marami pong makapanood nating mga kasama at kaibigan dito sa One Gun Pilipinas, no? So si Sir Gauler, magandang hapon po, sir. Thank you for watching. Parang bago si Sir sa live, no? So ayan po, paki-share ang ating live para po makapanood yung ating mga kababayan, mga kapatid sa gun ownership at mga kasamahan ko rin sa uniform service, no? At tayo ay magbibigay linaw na naman, no? Opo, at laging ganyan po ang ating trabaho dito sa OGP. Kaya nga po, training and education po yung ating unang-unang isinusulong, no? Dahil yan po ay mahalaga sa bawat isa sa atin, tayo man ay gun owner o hindi, no? At madalas po we share information that is really relevant, no? Yung mahalagang impormasyon para hindi po tayo maliligaw, no? Sabi nga po ni Atom Arroyo, no? Sabi niya, iba ang may alam, no? Lamang ang may alam, mga kapatid. So, education is power, mga kapatid. Education is power. Kapangyarihan ng kaalaman, no? At hindi natin siguro ke-questionin yan. Lamang talaga yung may alam, mga kapatid. Magandang hapon, Randy Ancheta, no? Ng One Gun, Manila City Jail, no? Member ito ng BJMP, no? Ito'y naka-assign sa Manila. Kapatid nating Randy Ancheta. Magandang hapon, tol, no? So, maraming salamat sa mga yan. Dumadami na ang ating viewers, no? At mahalaga pong manood tayo ngayon at maganda yung ating topic, no? Maganda. Maglilinaw-linaw na naman tayo, mga kapatid. Hindi dito po sa OGP we are not gusto natin dito as much as possible accurate yung ating mga information na itinuturo sa publiko kasi we do not use social media to spread out fake news, mga kapatid. Opo, gamitin natin ang ating social media for the correct and accurate and precise information for the consumption of the public, no? Wag po nating gamitin itong social media para manligaw, manlinlang ng mga isip ng mga tao, no? Dapat po tama ang itinuturo natin dito. At we have that basis pag nagsalita tayo. Lagi na po naming sinasabi, mga kapatid, lalo po itong mga influencer sa social media, no? Alam niyo po, mabigat po yung ating responsibility pag tayo po ay lumalabas sa social media at may mga nanonood sa ating tao, no? Karamihan dyan, hinahangaan nila tayo, mga kapatid, no? Malaki po yung kanilang respeto sa ating mga sinasabi. So that is why maging maingat tayo sa pagbibitaw ng mga salita at pagbibigay ng informasyon dahil ito po ay maaaring makatulong or maaaring makapagligaw sa kanila. Be a responsible, na po tayo, influencer, no? Or vlogger or
alam nyo, it's high time for us to understand na very powerful po itong social media. Very powerful po ito, lalo po tayong mga nagsasalita dito sa harap ng camera. Dahil lahat po, halos ng sasabihin natin dito, ay maaari pong paniwalaan ng publiko, mga kapatid. No? At yan pong mga impormasyon na sinasabi natin, dapat po rin meron tayong sapat na basihan upang hindi po maligaw ang mga tao. Yan po ay tulong na natin sa ating mga kababayan, no? Yung pagsasabi ng tamang impormasyon. At sana po, hindi lamang ang One GAM Pilipinas ang gumagawa nito at itong mga, hindi lamang po yung mga miyembro ng OGP ang nag-iisip ng ganito. Maging sana po ang mga ibang grupo, ang mga ibang tao, ang ibang vloggers or influencers ay ganun din po yung pag-iisip natin. Huwag po nating i-drive yung tao sa mga pag-iisip na kung saan ay mali-mali ang mga kanilang makukuhang impormasyon. At mali po yung kanilang magiging negatibo ang magiging pananaw nila sa mga bagay-bagay. Alam niyo po, ang positibong bagay, pag ito po ay tinuro natin, nagbibigay po ito ng positibong resulta. Dahil positibo po ang pag-iisip ng taong nakakatanggap ng positibong impormasyon. No? At mind you, mga kapatid, ay paalala ko lang sa inyo, huwag po tayo maglalagay sa isip ng mga tao, ng mga bagay na magkakaroon sila ng, alam niyo po, yung mga negatibong pananaw at pandama sa mga bagay-bagay, sa mga issues na sa totoo lang po ay dapat ay nagkakaroon ng malalim na pangunawa ang publiko. Sa ganang atin po dito sa One GAM Pilipinas, kaya po kami, masikap kami na sagutin lahat ng mga tanong sa abot ng aming makakaya, lalong-lalo na po sa gun ownership. Dahil napakadelikado po na ang isang tao, lalo na po ang isang gun owner, ay magkaroon ng maling kaisipan. No? Lalo na po sa pag-aari at paggamit ng baril. No? Ito man, lalong-lalo na po sa mga lisensyadong gun owner. Sana po naiintindihan ninyo, no? As much as possible, we do not really spread fake news, tsaka mga impormasyon na wala pong kakatigang basihan. Dahil sabi nga namin, ito'y makapangliligaw ng mga tao. Sa halip na ito ay makapagbigay ng gabay, no? Makapaggiya ng tamang pananaw at pag-iisip, mga kapatid. Magandang hapon, Sir Benji Greenberg, no? One GAM Pilipinas, Nueva Ecija, no? Maraming salamat po sa panonood, no? At ayan, pakishare po sa ating mga GCs na, mga kapatid, no? At mabigat po yung uulitin ko, mabigat po ang responsibilidad ng mga vloggers, mga influencers sa social media. Kaya sana po yung bigat nito ay maramdaman ninyo, lalo na po sa pagsasalita ng mga bagay-bagay. Dahil sabi nga po, influencer, no? Influencer, no? Dapat positibong impluwensya ang maibigay natin sa pag-iisip ng mga tao. Kaya po, sana po, ito'y panawagan, no? Ito po'y panawagan sa ating mga kapatid na nag-vlog, no? Mga influencer, no? Turuan po natin ng maayos, ng tama ang ating mga viewers, no? Ang ating mga kapatid na tumatangkilik sa ating mga live, no? Alam nyo, itong aking page, hindi pa ito kumikita ng pera, mga kapatid, no? Dahil ito po ay merong 3,000 pa lamang na subscriber. At mapapansin nyo, I don't really promote this na mag-subscribe kayo, mag-like kayo, o mag-follow kayo. Kasi ako po, mismo, I don't consider myself as vlogger or influencer. Siguro influencer pwede, no? Pero vlogger hindi po. Because we are not for the views, mga kapatid. One GAM Pilipinas and Forexman is for advocate, for advocacy. Advocacy po ang isinusulong ng inyong lingkod. Hindi po ako after dito sa monetization ng aking page dito, no? Although yung aking YouTube ay kumikita ng kaunti, no? Kumikita ng kaunti yan, no? Yan po yung ginagamit ko sa pagdagdag ng mga gastusin po dun sa ating OGP Traed, yung aking page. So minsan po, sa loob ng 3 buwan, kumikita yan ng mga nasa kulang-kulang 10,000. Tinatabi ko po yan, pambili ng bala para sa Traed. At ayan na nga po, alam nyo nung nakaraan, nagbenta pa tayo ng jersey para lang may maitabi na namang bala sa mga susunod na Traed at makalibre ang mga member natin, no?
Pero ganun pa man, we are vlogger or influencer or advocate per se, yung responsibilidad ng magsasalita dito sa social media ay dapat naiintindihan po natin, mga kapatid. Naiintindihan natin. Uulitin ko po, wag tayo manligaw ng mga tao. No? Itama natin sana lahat ng ating mga pagtuturo, no? Yung ating mga sinasabi dito. No? Para po makanabang naman ng maayos yung ating mga viewers, yung ating mga kababayan na tumatangkilik sa atin. Lalo po itong mga vlogger na sa YouTube na kumikita talaga, no? Na ginagawang hanap buhay itong social media, itong YouTube, no? Kaya ginagawa niyong hanap buhay yung ano po, yung YouTube, yung social media. Ayusin po natin, mga kapatid, no? Huwag tayo magkalat ng hate, ng fake news, no? Magturo tayo ng tama sa madaling salita, mga kapatid. Magturo po tayo ng tama. Yes, sir. Attorney Javier Peña, maraming salamat po. Ayan, katulad nito, tignan nyo po, mga kapatid. Ang Attorney Javier Peña ngayon sa Cebu ay very busy sila, no? Yung sa ating Hatid Kalinga sa Cebu. Alam nyo, it's a great thing na nagkaroon tayo ng Attorney Javier Peña ng Cebu, no? It's very hardworking itong tao. Alam nyo, nung makiusap po kami sa kanya na asikasuhin po yung Hatid Kalinga sa Cebu, hindi po nagdalawang isip ang Attorney Peña. Sabi ko nga po, Attorney, pasensya ka na. Ikaw lang po yung aming pwedeng pakiusapan dyan na mamahala ng ating Hatid Kalinga. Alam niyo po, sa kabutihang loob ng tao na ito, wala pong dalawang isip. Sabi niya, gusto ko yan, sir, sabi niya. Yun agad ang sinagot niya. Gagawin ko ang lahat makatulong dito sa atin, sa grupo. At ito makatulong dito sa Cebu. Yan po ang response ni Attorney Javier Peña. Nagtatagumpay po ang OGP dahil may mga ganitong klaseng uri ng tao na handang magsakripisyo, no? Hindi lamang sa sa OGP kundi sa mga kapwa nating tao na nangangailangan ng tulong, no? Attorney Javier Peña, Sir Spike Morales at Team Cebu, Victorious Life Church at ito po ang ating favorite church na tumutulong sa atin dito sa ating Hatid Kalinga. Maraming salamat po sa inyo. No, ngayon pa lang nagpapasalamat na kami ang national leadership dahil po sa inyong kabutihang loob, no? So yun po. Maliwanag, sana kami ay nananawagan sa mga, lalo po itong mga influencer natin sa social media. Pangkalahatan po ito, mga kapatid, hindi lang sa mga nasa gun ownership. Na sana po ay maging responsable tayo sa ating mga pananalita, sa ating mga pagtuturo, upang hindi po tayo maglapat sa isip ng mga tao ng mga maling informasyon, no? Sana po tama lagi ang ating ituro. Wala pong sabi nga ng tatay ko if you're doing the right thing, you will never go wrong. You will never go wrong, mga kapatid. Magandang hapon, Sir Jomer Beloria, no? Yan, kasamahan natin sa BJMP. Tol, maganda yung pag-uusapan natin ngayon, Sir Jomer Beloria, no? At pag-uusapan natin, meron po kasing ito na lang, mga kapatid. No? Meron po kasing vlogger na nasa Amerika, no? Nagla-live itong mama, ang sabi niya, paano daw ba naging, hindi raw niya maintindihan paano naging LEA o Law Enforcement Agency ang BJMP. No, yan, oo. So, maraming nakapanood na member ng OGP at nakapanood na member ng BJMP. No? So, siyempre, alam niyo po, kung ikaw ay BJMP at makakarinig ka ng ganun, medyo masasaktan ka na parang nade-degrade naman yung ahensya mo, no? Opo, medyo hindi po yan maganda, no, sa kanyang pakiramdam. Pero ako po, hindi po ako nasasaktan dyan pag hindi naintindihan na LEA ba o hindi LEA ang BJMP. Ang nasa isip ko po niyan, kulang po sa impormasyon ang tao. So, ang kailangan po sa mga taong may kulang na impormasyon ay turuan. Huwag tayong magalit o mainis sa kanila. Opo. Kakulangan po ng kaalaman ay hindi po dapat kinakainisan. Dapat po, pag alam nating may taong, BJMP, di naman LEA yan, wala yan. Gwardiya lang yan, bantay lang ng kulungan yan. So, hindi po nila yun naiintindihan, mga kapatid. So, pag gano'n na po, ay magturo tayo, mga kapatid. Turuan natin sila para maintindihan natin na yung kanilang sinasabi ay mali pala, no? Na ito pala yung BJMP, no? Pero alam niyo po, yun na nga po, huwag tayong mainis or magalit. Mainam pa ho, magturo. Turuan natin sila para maintindihan nila na, yun naman pala. Kasi pag naintindihan po ng tao yan,
malalaman nila, kaya pala Lea yung BJMP. Yun. So, wala pong mga misunderstanding, wala pong awayan. Dahil tayo po ay nagpaliwanag at nagturo, mga kapatid. So, na-avoid natin yung mga engagement, yung mga pagtatalo at awayan na yan, no? Opo, alam nyo, hindi naman po tayo dito sa OGP, no? We don't really encourage yung mga negative engagement, lalo po yung mga pagtatalo. Sabi ko nga po, alam nyo, napakaliit lang ng bansa natin. At lalo rito sa itong gun community, maliit lang to. Tayo-tayo lang na rin ang magkikita. So, pangit po na tayo ay nagpipriksyon, no? Magkikita tayo sa firing range, parehas tayong di baril, nag-away tayo sa social media. Paano yun? Paano ho mangyayari doon pag nagkainitan tayo sa firing range, parehas tayong may baril, no? So, we avoid that, no? We avoid that, mga kapatid. So, yun, regarding po sa issue na ang BJMP ba ay Lea, no? Opo. So, yan ay hanging question, mga kapatid, no? Kung totoo ba, Lea ba? Lea nga ba ang BJMP? No? Opo. At kailangan nating ipaliwanag, no? O, ipaliwanag natin kung ano nga ba ang kalagayan, no, ng BJMP bilang isang ahensya ng pamahalaan. Ayun. Marco Yualday, magandang hapon, no, sa iyo, no? So yun, medyo nagkakaproblema yung signal, no, kung kailan tayo magsisimula, no. Anyway, ayan. May marang mga bago rito sa live, no? Parang may mga hindi familiar yung mga pangalan. Pero thank you for watching po kung kayo po ay nakaantabay ngayon sa ating live. Maraming salamat po sa panonood, no? Maraming salamat po sa panonood. At mga kapatid, paki-share din po sa mga nasa OGT, paki-share na po sa ating mga GC para po tayo ay makapagsimula na, no? At mahalaga po na tayo ay makaantabay ngayon at least may matutunan tayo ngayong hapon ng linggo. Dahil alam niyo po, this past 2 weeks, hindi tayo masyado nakakapag-live, no? We are busy, mga kapatid. Maraming trabaho, no? So, ayan. So, 4:31 po ang ating oras, no? Tamang-tama sa ating kaninang announcement, no? Medyo nag-adlib lang tayo, no? At para tayo ay makapag-share pa naman ng ibang impormasyon, makapagkwentuhan ng kaunti, no? At maganda-ganda yung ating mga intros, no? At ma-update din kayo sa nangyayari sa Cebu. Dahil ayun na nga, nagpapak sila ngayon, no? Kasama yung ating Team Cebu with the leadership of Atty. Javier Peña. So yan, usapang Lea nga ba? Lea nga ba ang BJMP? Alam nyo, nung ako po ay mag-aral ng criminology sa Philippine College of Criminology, sa PCC, kung tawagin natin itong eskwelahan na to, ito ay yung PCCR, no? Yung Philippine College of Criminology. No? Una po yung subject namin ay yung Law Enforcement Administration 1. No? Lea 1. No? Sa Lea 1, ang pinag-uusapan po doon, ang main topic po namin doon ay yung batas na kung tawagin ay Republic Act 6975. No? Opo. O, ngayon, ano po ba yung Republic Act 6975? So, tayo po ay hindi magsasalita lang ng galing sa ating pag-iisip muna, no? Tayo ay mag-google, no? What is Republic Act 6975, no, mga kapatid, no? So, ang RA 6975, yan, ano bang batas yan, Sir Forex, no? Oo. So, ang RA 6975, no, pwede nyong i-google, no? Sabi niya, it is known as the Department of the Interior and Local Government Act of 1990, no? The Philippine law that established the modern structure of the DILG. It created under the DILG, kinreate si Philippine National Police, si Bureau of Fire Protection, at si Bureau of Jail Management and Penology. For what purpose, no? To improve public safety, strengthen local government. The act also created the National Police Commission. So, ito po yung nangyari nung ginawa ang 1990 DILG Act of
1990. Ito po yung Republic Act 6975, no? So, under the DILG, there are 3 law enforcement agency na nilagay doon sa kanyang pamamahala ni DILG, no? Under the umbrella of DILG, may 3 law enforcement agency na nandoon sa kanyang ilalim na kanyang ino-oversee, no? So, kanyang pinamamahalaan sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ng Department of Interior and Local Government. Yan po yung Philippine National Police, yung Bureau of Fire Protection, at yung tinatawag na Bureau of Jail Management and Penology. Alam niyo po, after ng 1986 Constitution, nagkaroon ng mga pagre-reorganisa ng mga ahensya ng pamahalaan, no? After ng yung tinatawag nating 1986 Constitution, no? Nagkaroon ito ng mga pagbabago o pagre-reorganisa ng mga ahensya ng pamahalaan. Ang Philippine National Police doon ay hindi pa PNP nung time ng panahon na wala pa ang 1990 DILG Act of 1990 nung wala pa ang RA 6975. Noon po ay ang pulis po ay ito po ay nasa INP, no? PCINP po ito, Philippine Constabulary Integrated National Police, mga kapatid. So PCINP, wala pa pong PNP, mga kapatid. At alam niyo po, ang BJMP noong panahon na ito ay nasa ilalim ito ng INP po. Ganon din po ang Bureau of Fire Protection, no? Ang nasa ilalim po ito ng INP. Ang jail po noon ay OJMP. Ito ay unit lamang ng INP. Itong OJMP po ay Office of the Jail Management and Penology. So, support unit lang yan, no, ng Integrated National Police. Part ng INP. Kumbaga, sa panahon ngayon, mga kapatid, kung PNP, yung support unit niya ay SAP, yung kanyang yung Maritime Group, yung kanyang CIDG, yung kanyang PSPG, yung kanyang yung HPG, yan po yung mga support unit na tinatawag ng Philippine National Police. During that time, the INP time, ano lang po itong OJMP, unit lang ito ng Integrated National Police. Kaya nga, Office of the Jail Management and Penology po. OJMP po siya, no? By the time na na-create na po si 6975, nagkaroon po ng sariling identity itong si BJMP. Si OJMP po ay naging BJMP. At si Bureau of Fire, lumabas din siya dun sa umbrella ng sa ilalim ng INP. Siya po ay naging Bureau of Fire Protection. So nagkaroon po ng reorganisasyon, no, ng paghihiwalay ng mga ahensya na ito sa ilalim po ng pamamahala ng DILG, mga kapatid. Dahil ito po ay na-create under Republic Act 6975, no? So yan, sana malinaw, mga kapatid, no? So under ng DILG, there are 3 bureaus, no? Namely, the Philippine National Police, the Bureau of Fire Protection, and the Bureau of Jail Management and Penology. So hindi po mahirap maintindihan, mga kapatid. Hindi mahirap. Bibigyan ko po kayo ng magandang example. Katulad po sa Armed Forces of the Philippines, no? Ang DND po ay under niya yung Armed Forces of the Philippines. Sa Armed Forces of the Philippines, there are 3 branches of military personnel and attached military units, no? Nandyan po yung Philippine Army, yung Philippine Air Force at ang Philippine Navy. So tatlo rin po under the DND sa Armed Forces of the Philippines. May Army, Navy at Air Force, no? Yan, maliwanag po yan. Sa DILG naman, mga kapatid, may tinatawag na Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, and of course, the Bureau of Jail Management and Penology na pinag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, no? Kung ahensya na aking pinaglilingkuran. No? So maliwanag po, no, mga kapatid, wag po tayong maliligaw. Ituloy po natin ang usapang ito. Ngayon po, alam na natin na ang BJMP ay under ng DILG. Kasama rito ang Bureau of Fire Protection at ang Philippine National Police na mga law enforcement agency rin naman, no? Opo. Kasi when we talk of law enforcement agency, napakarami niyan, mga kapatid.
even the Coast Guard, law enforcer po ang Coast Guard, no? Under the DOTR, no? Ang PIDEA, ang NBI, no? Maraming law enforcement agency dito sa Pilipinas, no? So, yun po. At sana nakakapagbigay tayo ng liwanag, mga kapatid, sa ating topic ngayon. So, education is power, mga kapatid, no? So, ito ay labas na sa gun group. Kanya lang, pinag-uusapan kasi ng mga gun owner. Kaya natin ipinaliliwanag, no? Para hindi po tayo maliligaw, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, no? Sa 6975 po, pag binasa po natin yung batas. Anyway, mga kapatid, nag-first year college ako ay 1997. No? 1997. I was then 17 years old, no? Nung ma-introduce, nung ipakain sa amin ang batas na yan, no? If I'm not mistaken, ang professor ko sa Leia 1 ay si Professor Villanueva ng ng Philippine College of Criminology. Napakagaling nito ni Sir, no? Oo. At buhay pa naman ito si Sir. Buhay pa ito si Sir. Nagtuturo pa rin ngayon. Professor pa rin ito si Sir Villanueva namin ng Philippine College of Criminology. No? Magaling itong professor namin na ito kasi nung araw, kapag ikaw ay hindi nakakapag-recite, ikaw ay patatayuin yan, no? Hanggat hindi ka nakakasagot, nakakapag-recite, hindi ka uupo, mga kapatid. Yan si Professor Marcelino Villanueva ng Philippine College of Criminology. No? So, napakahigpit po niyan. Lahat ng mga nanonood ngayon na PCCR graduate na mga batch late 90s, kilala niyo yan, si Sir Professor Marcelino Villanueva. No? Namumunit ng class card yan. So, alam niyo po, dahil, sinasabi ko po, dahil mahigpit ang pagtuturo, no? Kaya hindi po, imposible po para sa amin na mga nag-aral na hindi maintindihan itong 6975 na ito, no? Alam niyo po, maski yung Declaration of Policy ng Republic Act 6975, until now, memorize ko, mga kapatid. Dahil sa sobrang higpit ng Professor Marcelino Villanueva, no? So, ito, i-recite natin, sabi niya, Republic Act 6975 Declaration of Policy. So, it is hereby declared to be the policy of the state to promote peace and order, ensure public safety, and further strengthen of government capability aimed towards effective delivery of basic services to the citizenry through highly established and competent police force that national in scope and civilian in character. So, nakikita nyo, no? Yan yung foundation namin sa Philippine College of Criminology. Ultimo, yung Declaration of Policy, pinamemorize yan ng mga professor, no? So, para hindi kami maligaw, alam namin yung laman ng batas, mga kapatid. Strengthen government capability aimed towards effective delivery of basic services to the citizenry through highly established and competent police force that national in scope and civilian in character. It does not necessarily, yung Declaration of Policy, it does not necessarily carry lang sa PNP dahil yung 6975, nandoon po ang Bureau of Fire Protection at ang BGMP being part of the public safety services of the national government under the supervision of the DILG, ng Department of Interior and Local Government, mga kapatid. So, yan, maliwanag, no? Attorney Peña, pwede po akong debatihin ni Attorney Peña ngayon at mga nanonood na abogado kung mali po ang ating itinuturo, no? Pwede nila tayong i-correct, mga kapatid. We're open for correction, no? Kung may mali, tatanggapin natin ang mali, mga kapatid. Para maitama at makinabang ang mga manonood natin ngayong araw na ito, no? So, yun, mga kapatid, no? Maliwanag, no? Maliwanag, no? Na ang BGMP, ang Bureau of Fire at ang PNP ay mga basic public safety services agency. Doon pa lang sa Declaration of Policy, makikita na po ninyo, mga kapatid, napakaliwanag niyan. At after ng live, pwede nyo buksan ang Republic Act 6975, i-google po ninyo, makikita po ninyo lahat doon, no? It po yung nucleus law ng PNP, ng BGMP at Bureau of Fire Protection. Ito po yung batas na nagsasabi na ang PNP at Bureau of Fire Protection together with BGMP ay law enforcement agency under ni DILG, mga kapatid, no? Magbasa ng batas, mga kapatid, para po hindi tayo nagsasalita lang na, bakit naging law enforcement naman yung BGMP na yan? Nagbabantay lang yan ng preso, no?
So, very degrading po, mga kapatid. Lalo po yung vlogger na nandiyan dyan sa Amerika na nagsasabing paano daw naging Leia itong BJMP, no? Alam niyo po, kung may hindi nyo gusto yung tao na miyembro ng isang ahensya, wag po nating asanang titirahin yung buong ahensya, no? At magsasabi tayo ng mga bagay na makakasakit sa mga miyembro nito na naglilingkod ng matapat sa bayan, no? Opo, pangit po yan, kapatid, no? Sana po bilang sa bagay, wala ka na kasi sa Pilipinas, kaya siguro you don't really give respect to the institution na meron dito sa bansa namin. Kasi hindi ka na Pilipino. Ikaw ay Amerikano na, no? Pero yan, masakit po sa aming mga Pilipino. Katulad po ako. Everyday, mga kapatid, lalo po rito sa aking status, when we wear our uniform everyday, when we kami po ay tumutupad sa tungkulin, mga kapatid. Lalo po ang inyong lingkod, no? Sinusuot namin araw-araw yung aming uniforme. At kami ay tumutupad sa tungkulin. Kalahati po ng buhay namin, tinataya namin para sa bansang Pilipinas, para sa bandila ng Pilipinas. So, sana po hindi na may measure ng ganoon na ganun po yung ating katayuan bilang law enforcer, no? I risk my life and limb in the line of duty for public safety, no? For peace and order. Kasi part po ng public safety services ang BGMP, mga kapatid. Kahapon, day off ko. Pero wala pong day off dahil exigency of service, mga kapatid. Tumupad ako sa tungkulin, no? Lumabas kami ng Metro Manila para magdala ng isang tao, no? Day off po yun. Supposedly, lalabas kami ng family ko. At kami po ay hindi natuloy dahil po sa tawag ng tungkulin. Madaling araw ng 2:00, kami po ay biyahe, tumulak papalayo ng norte para po tumupad sa tungkulin. Sacrifice, no? Puyat, pagod, panganib ang sinusuong ng inyong BJMP upang maglingkod ng matapat sa bayan. At may ganito pa po tayong mga side comment, no? Medyo mapangit po yan, kapatid, no? Sabi ko, sa bagay, hindi ka na Pilipino, hindi na siguro ganun yung pagrespeto mo sa mga institusyon dito sa Pilipinas, kaya siguro ganoon, no? Pero anyway, we need to educate you, ipaliwanag namin sa inyo kung bakit Leia po ang no? Sana nanonood ka ngayon, Mr. I will not mention your name, no? Ang BJMP po ay Leia. Pwede nyo pong basahin ang Republic Act 6975 para po maintindihan ninyo na ito pala yung no? Kaya po ayaw namin kayong awayin, ayaw namin kayong i-bash din. Ayaw namin po yun. Hindi po yun ginagawa ng mismo ako po, ayoko po yun. At ang mga member, hindi rin po ganyan, no? Kaya po tayo nag-live para ipaliwanag po na bakit Leia nga ba ang BJMP. Yan po ay hindi namin sinabi. Yan po ay sinasabi ng Republic Act 6975, mga kapatid. So sana po ay naiintindihan itong vlogger na ito na sikat daw ito sa Amerika eh. Oo, sikat daw ito. O, yun ang kwento nila, sikat daw po talaga itong vlogger na to. Kaya, mga nakakapanood po na sa kanya, baka mamaya maligaw, no? So, ito po yung ating paliwanag para po maitama natin yung mga sinasabi niyang bakit daw naging Leia ang BJMP. Nagbabantay lang daw po ng preso, no? Opo. Sana po hindi ka makulong dyan sa Amerika para hindi mo makita. Parang, alam nyo, pag nakulong siguro to si Mr. na ito sa Amerika, makikita niya yung value po ng ng trabaho ng mga jail officers and correction officers sa kulungan. Alam niyo po, madalas kasi nasa-sensationalize natin na yung pulis kasi nakikipagbarilan, humuhuli yan, gano'n, no? Ganito yan, mga talaga, yan ang mga tunay na pulis, parang gano'n ang tingin natin, ano? Pero until such time po na kayo ay makulong siguro, no? Doon yung maiintindihan po yung value ng gaano kahalaga yung trabaho po ng mga correction officers and jail officers. Apo. At itong vlogger sa Amerika na to, sana hindi ka makulong dyan sa Amerika para maintindihan mo. Bago mo maintindihan na mahalaga pala ang trabaho ng correction officer at jail officer, no? Apo. Hindi pa yan, siguro hindi ka pamulat kung ano po ang halaga ng penology at saka ng jail management. Pero kung siguro kung makukulong ka dyan sa Amerika,
maintindihan mo na, kapatid, na ito pala, napakahirap pala at napakakomplikado pala ng trabaho ng isang jail officer. At napakahalaga pala ng parte nila sa isang society. Alam niyo po, I myself, hindi ko rin alam na dito pala ako sa BJMP mapupunta, mga kapatid. Po. Who knows? Biro mo, BJMP. BJMP ang alam ko, pulis lang po ang alam ko, PNP lang ang alam ko nung araw, at saka itong NBI, no? Yan lang po ang alam namin nung araw, no? Ang PIDEA noon, hindi pa masyado noon, kasi kailan lang po yung PIDEA, no? Pero during that time na ako'y first year, ang kilalang noong araw, NBI at saka PNP lamang po, no? So that is the type na bata pa tayo, hindi pa natin alam ang mundo, no? At hindi pa natin naiintindihan yung value of everything, no? Dumating yung time po na ako po ay nakagraduate, nakapasa ng board, no? Nagtrabaho sa company, mga kapatid. Hindi ko alam itong BJMP, no? Although nabasa ko sa batas, pero we don't have that, I don't really have that interest kung ano yung BJMP. At even yung Bureau of Fire, kasi hindi po masyadong naituro, no? Subject namin sa criminology ay hindi ako magkamali. Dalawa lang yung Penology 1 and Penology 2 po na subject. Ayan, member natin sa OGS ni Ma'am Sally Javier. Professor ko yan sa Penology 1, no? Yan, kasama natin dito sa One Gun Pilipinas. Professor sa Philippine College of Criminology. Si Ma'am Sally, Professor Sally Javier, no? Penology 1 and Penology 2. Ang Penology 2. Ang fire naman, ang subject namin noon, yung arson, fire and techniques. Ano yun? Arson, fire and techniques investigation, yung subject naman namin sa pangbumbero, no? And alam nyo, kahit nung gumraduate ako, hindi ko po alam kung ano ang BJMP, mga kapatid, no? Ang alam ko lang, yung nabasa ko lang sa batas. Pero doon wala na, no? Kasi we really don't have that interest. Kasi hindi natin alam na, ang alam natin, police lang, FBI lang, yun lang, no? Other than that, wala na, mga kapatid. At during our time, wala pong ang PCCR, walang OJT sa mga jail, no? Kaya nga po, yung mga UDM, napakagaling din nila. Nung araw po, may OJT na sila sa jail at saka sa fire, yung dating City College of Manila, yung UDM na po ngayon ng Manila, no? Kaya expose yung mga bata, alam na nila kung saan sila pupunta. Ang PCCR nun po, ang OJT namin, NBI lang po at saka PNP lang, dyan sa Western Police District, sa UN. Diyan lang po nag-OJT ang PCCR graduate. Ay, ang mga graduating na PCCR, mga internship, no? So, during the time na ako po ay nakagraduate na, nakapasa ng board sa criminology, no? Nagtrabaho po tayo sa company, no? Bago ako nag-law enforcement. Bago ako nag-BJMP. Ako po yung taga-Pandacan, Maynila, no? Opo. Alam niyo po, ito, ang Pandacan, medyo maraming dyan, maraming siga, no? Sa madaling salita, nung time namin, no? Maraming bad boy area natin sa Pandacan. Meron akong kapitbahay dyan na si retired SGO for Brasya, no? Kapitbahay ko po yan, Santo Niño, Pandacan. BJMP po yan, si Sergeant Brasya. Pero during that time, hindi ako magkamali, SGO 1 yata or Senior Jail Officer po si Sir Brasya. No? Madalas po yan, pag may mga siga-siga doon sa lugar namin, siya po ang sumisita, no? Napapauwi niya po yan, no? Alam niyo, kahit di ho naglalabas ng baril o naninigaw ang Tata Brasya, no? Ang Sergeant Brasya. Pag sinita po niya yung mga siga-siga na yun, umuuwi, mga kapatid, no? Sabi na niya, gabi na, magpahinga na kayo. At maaga pa tayo bukas, matulog na kayo. Humihingi pa ho na sorry yung mga siga doon sa Pandacan. Tay, pasensya ka na ta. So na-amaze ako, no? Sabi ko, bakit? Sino kaya ito? Pag nakita po nyo si Tata Brasya, alam nyo, hindi ho kalakihan ng katawan, no? Matangkad yun, napayat, lalabas ng bahay, walang baril. Naka good morning towel, naka t-shirt na puti, tapos yung maong na pud-pud na sa kakalaba. Kasi nila sisitahin po niya yung mga siga doon, nagsisiuwi ho, mga kapatid. So, may kapitbahay po kami doon na retired ng pulis. Sabi ko, sir, ba't takot sila dyan sa mama na yan? Sabi nung kapitbahay kong pulis, sabi niya, alam mo iho, sa ano kasi si Tata Brasya mo? Sabi niya, sa BJMP yan, Manila City Jail, sabi niya. At sabi niya, ano yan? Sabi niya,
Kasi mga yan, nire-respeto nila dahil nakukulong sila doon. So parang tatay nila yung mga BJMP na yan. Kaya pag sinisita yung mga yan, siyempre susunod yan, sabi nung kapitbahay kong retired na pulis. So doon humanga po ako mga kapatid, sabi ko, iba pala ako yung BJMP kako. Kasi hindi ho nag-a-answer ba ko sasagutin ng balagbag ang tatabra siya. Hihingi pa ho ng sorry. No? Hihingi pa ho ng sorry. So nakaka-amaze mga kapatid. So dumating po yung time na, alam nyo, maganda po yung trabaho ko sa company kahit papaano. No? Kumbaga parang kontento na tayo, maganda yung sahod. Dumating po yung time na tumawag po yung tita ko sa nanay ko. Sabi niya, tinanong, Sol, si Enrico ba ay pulis na? No? So, sabi ng mother ko, sabi niya, yan, si Tita Luz ko. Dating nasa MMDA po yan. Nasa magandang posisyon din sa MMDA. Sabi ng mama at mother ko, Luz, may trabaho na si Rico, ganun-ganon. So sabi ng Tita Luz ko, bakit hindi na makapagpulis yan? Sabi niya, Ate Sol. Sabi niya, kausapin ko. Sabi niya. So madaling salita, pina-report po ako doon sa opisina ng Tita Luz. Sinabihan ako, 26 ka na, baka mag-expire na yung edad mo, magpulis ka na. So yun, sabi niya, hindi mag-apply. Kung ayaw mo sa PNP, mag-apply ka. Meron dito, may BJMP rin, ganun-ganon. So yun. So I tried, mga kapatid, no? I tried, hindi po timing, no? Teka lang ha. Sabihan po natin. Nako. Sorry, mga kapatid, sana hindi nasisira itong ating naka-live po ako. So yun, madaling salita po mga kapatid. Kinausap po ako ng aking tiyahin. Sabi niya, mag-apply ka na, may edad ka na, baka ma-overdue ka na, hindi ka na makapasok sa service. Pero nung time na po na yun, parang ayoko na rin kasi sabi ko okay na po ako. Pero sabi ng Tita Luz, sabi niya, private yan, Rico. Sabi niya, baka mamaya, ganun-ganun. Anong mangyari sa kumpanya mo, matanda ka na, kawawa ka dyan. Iba yung nasa government. At criminologist ka, huwag mo sayangin yung lisensya mo. So, nag-isip-isip po ako, no? So, alam nyo, mga kapatid, pag tayo may nagpapayo, may nagtuturo sa atin, huwag po nating i-disregard kasi sometimes yung mga nagtuturo sa atin talagang nagmamalasakit lang yan. May nakikita sila na hindi natin nakikita, mga. So, andyan po yung malasakit, no? Umuwi po ako, no? Ng bahay. At ayan po, nakita ko si Sergeant Brassia ron sa iskinita namin. Nakainom ng konti. Pero alam nyo, nakainom pero natulog do sa bangkito, do sa iskinita na. Tinabihan ko po, no? Sabi ko, sir, kako, di ba BJMP po kayo? Sabi niya, bakit? Sir, sabi ko, pulis din ba yung BJMP? Sabi ko po. Kasi talaga hindi po talaga rin maliwanag sa akin. Ano? Although alam ko na yung batas, there is doubt. No? There is doubt, mga kapatid. May doubt pa rin. Oh. Ang ginawa po ng Sergeant Brassia, unang-una, nilabasan po ako ng mission order ng baril, ng MO. Nakita ko yung MO ng baril niya, no? Nagulat po ako, no? It's no difference with the mission order ng isang PNP member. Sumunod, nilabasan po ako ng payslip, no? Yung rango po niya, nakita ko, ganun din po yung sahod ng SPO1 do sa SJO1. Sabi ko, parehas pati sahod, no? So, nagyabang ko, nagkwento. At after ng kwentuhan po, pumunta ako ng computer shop. Tinignan ko po yung BJMP. So, lumabas po si Republic Act 9263, no? Binasa ko po yung batas. Ang nakalagay doon, counterpart of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines, ang BJMP. Yan po ay nakalagay naman sa RA 9263. Pwede nyo pong buksan ang Republic Act 9263. That is the law that separates the Bureau of Fire Protection and the Bureau of Jail Management and Penology.
Republic Act 9263. Again, dito po sa One Gun Pilipinas, hindi po tayo nagsasalita lang dito nang galing lang sa isip at sa bibig natin. May mga basihan tayong batas, mga kapatid. So, kanina, ang sabi ko, basahin nyo ang 6975, Republic Act 6975. Ngayon naman po, basahin nyo ang RA 9263 na nag-create ng Bureau of Fire Protection, nag-amend at nag-professionalize ng Bureau of Fire at ng BGMP. So again, Republic Act 9263. No? So binasa ko yun. Sa simula pa lang, ayun, sabi ng batas, counterpart of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. So what is the presumption? What is the conclusion? BGMP and Bureau of Fire Protection is per se a recognized uniformed personnel of the Republic of the Philippines under the DILG. Recognized uniformed personnel na, at ikaw po ay LEA, dahil counterpart of the Philippine National Police. Maliwanag, mga kapatid. Maliwanag. Kaya ron sa vlogger sa Amerika, sana mapanood mo itong live, no? So, ang reference mo, mga kapatid, ay Republic Act 6975 at RA 9263. So, mas mabilis ang internet mo dyan sa Amerika, sir, no? At madali mong mabuksan tong RA 9263 at Republic Act 6975. So, hindi ka na po maliligaw. Maiintindihan mo na ang BGMP pala at Bureau of Fire, especially ang BGMP na sinasabi mong bakit, nagtataka ka bakit naging LEA, ay masasagot po ng ating live ngayon sa pamamagitan po itong dalawang batas na ito na sinasabi ko sa inyo. Uulitin ko po, Sir Aboy America, na vlogger, Republic Act 9263 at Republic Act 6975. Pwede nyo pong basahin, no? At sana po'y makatulong sa inyo tong aming live, sir, no? Para hindi po kayo magtaka paano ka naging LEA ang BGMP, no? Sana po makatulong sa inyo, no? Sabi ko po, tayo po ay hindi naiinis sa mga ganyang mga pananalita dahil alam nating kulang sila sa information. Pag may taong kulang sa information, we have to teach them, educate them, explain to them those things that they do not really understand, no? At pag nag-explain, dapat may batas. Katulad dito, may basis tayo. May legal basis tayo. Ano? Anong legal basis natin? Republic Act 6975, Republic Act 9263. Maliwanag yan, mga kapatid. No? Maraming salamat po, no? At ayun, sana maliwanag, no? Maliwanag po. Education is power, mga kapatid. Teka, tingnan nga natin yung RA 9263. Alright? Yan, nabuksan natin sa lopil.net. Sana nakikita, no? Yan, Republic Act 9263. March 10, 2004, sabi niya, an act providing for the professionalization of the Bureau of Fire Protection and the Bureau of Jail Management and Penology, no? Amending certain provisions of Republic Act 6975. So, inamend ng 9263 yung 6975, da? Para sa professionalization ng Bureau of Fire at ng BGMP. Ganon din naman po ang batas. May batas din na nag-reorganize at nag-professionalize sa PNP. Yan po yung Republic Act 8551. No? Opo. Opo. At meron din pong provision na 8551 na nandoon si BGMP at si FIRE, mga kapatid. Ano? So, bago tayo pumunta sa 8551, basahin natin yung Section 1 title ng 9263 na nag-create ng BGMP, ay nag-professionalize ng BGMP at saka ng Bureau of Fire, no? So sa Title 1, this act shall be known as the Bureau of Fire Protection and Bureau of Jail Management and Penology Professionalization Act of 2004, no? Section 2, no? Declaration of Policy and Principles. It is declared policy of the state to maintain peace and order, protect life and liberty and property, and promote the general welfare essential for the enjoyment by all the people blessing of democracy. Article 2, Section 5 of the Philippine Constitution. Moreover, it recognizes
The responsibility of the state to strengthen government capability aimed towards the strengthening of delivery of basic services to the citizenry through institutionalization of highly efficient and competent fire and jail services, mga kapatid. It is provided, sabi niya, under Republic Act 6975, otherwise known as the Department of Interior and Local Government Act of 1990, that the task of fire protection and jail management and penology shall be the responsibility of Bureau of Fire and the BJMP. Moreover, Section 3, Republic Act, ayan na po, inilagay din dito yung 8551, yung Police Professionalization Act of 1998, ng PNP Law, no? Amendment po ng PNP Law, yung binabanggit ko kanina. Ang sabi niya rito, mga kapatid, no? Moreover, Section 3 of Republic Act number 8551, otherwise known as the Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998, no, provides that in times of national emergency, BFP and the BJMP, along with the Philippine National Police, shall upon the direction of the President, no? Yan, upon the direction of the President. Kaya nga po yung mga general namin, pag nagte-take out po yan, sa presidente pa rin po tumatanggap ng star nila ang mga general ng BJMP. Kasi po, kung may direct control po ang presidente sa BJMP, kasi under po kami ng DILG, mga kapatid, katulad ng PNP at ng Bureau of Fire Protection. So sana maliwanag po, no? So yun, no? Ang nakalagay, ulitin natin, shall upon the direction of the President, assist the armed forces of the Philippines in meeting national emergency, mga kapatid, no? In addition to the performance of their inherent function as mandated by law. Balikan po natin yung Pope visit, no? Ang inyong lingkod, kasama rin po kami sa inatasan ng gobyerno na mag-provide ng security nung dalaw po ng Pope dito sa Pilipinas. In 2015 po, Apex Summit, ang inyong lingkod po ay andun ako sa Ross Boulevard, 1 week po kung naka-duty doon. Nakaparada yung aming sasakyan doon sa tabi ng Ross Boulevard. Ang binabantayan po namin yung hotel, nandun po si President Xi Jinping, no? Doon sa Ross Boulevard. 1 week po akong naka-duty doon, 2015 November, if I'm not mistaken. So, upon direction of the President, ang BJMP at ang FIRE, hindi lamang ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ay pwede pong utusan ng Presidente ng Pilipinas. Bakit po? Yun po ay pagpapakita lang na kami po ay talagang nire-recognize na uniform service at law enforcement agency ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, mga kapatid. So sana maliwanag, no? Maliwanag po sana, mga kapatid. At hindi po kayo malabuan sa ating mga pagpapaliwanag dito, no? O ito po, tuloy natin, no? It is therefore recognize that the uniformed personnel of the BFP and the BJMP as member of the uniformed service of the government. Sabi niya, no? Under the Department of Interior and Local Government. Yan po yung sinasabi ko kanina, no? Pero ito po, nakasulat naman sa batas yung sinasabi natin, no? Opo. Yun po ang sinasabi, no? Ulitin natin. It is therefore recognized that the uniformed personnel of the BFP and the BJMP as member of the uniformed service of the government under the Department of Interior and Local Government, no, are required the same amount of sacrifice, service, and dedication like their counterparts in the PNP and the AFP to carry out their respective duties to the extent of risking their lives and limb. Yan, ha? Ulitin natin, ha? Ulitin ko po, mga kapatid, no? Para maliwanag, no? Are required, no? Ito ay uniform service, recognized uniform service personnel, at sinasabi niya rito, nasaan na ba ako? Naligaw na ako, no? We are required, the same amount of sacrifice, service, and dedication like their counterparts in the PNP and the AFP to carry out their respective duties to the extent of risking their lives
and live. Kapalit man ang buhay ay maglilingkod sa bayan ang BJMP at ang Bureau of Fire Protection. Yan po ay sinasabi ng Republic Act 9263, mga kapatid. Maliwanag po, mga kapatid, no? Maliwanag. Tapusin natin yung sinasabi ng batas, no, para mas maliwanag pa. Toward this end, sabi niya, the state shall provide for the professionalization and restructuring of BFP and the BJMP by upgrading their level of qualification of their uniformed personnel and standardizing their base pay, retirement, and other benefits, making it at par with those of the PNP and the AFP. Kaya po, wala hong pinagkaiba yung aming benepisyo sa AFP at sa PNP. Kung ano po yung natatanggap, according to your rank, katulad po ako po ay Senior Jail Officer 1. Kung ano po yung natatanggap ng Police Master Sergeant o SPO1 ng PNP, I'm receiving the same salary and benefits and bonuses. Yun po, mga kapatid, no? Parehas po. Kung parehas kayo ng ranggo, kung ikaw ay sundalo, ikaw ay PNP, ikaw ay BJMP, ikaw ay fire, pare-parehas kayo ng sahod na natatanggap according to your rank. So, at par with the benefits, mga kapatid. So, maliwanag po na ang BJMP ay, along with the Bureau of Fire Protection, ay LEA at Recognized Uniform Service of the Republic of the Philippines. Sana po doon sa vlogger ay naintindihan po ninyo itong ating itinuturo. At kung mainam po, kung kayo po ay nagdududa sa ating pagtuturo, baka may kaibigan kayong abogado, pwede nyo pong tanungin. At pag hindi pa rin kayo nakontento, pwede nyong basahin ang Republic Act 6975, Republic Act 8551, Republic Act 9263. So, kumpleto po dyan. Makikita nyo po dyan lahat ng dapat nyong makita at mabasa at maintindihan ang dapat maiintindihan. So, for that, siguro maiintindihan na ninyo kung bakit LEA ang BJMP. Bakit siya LEA? Dahil siya ay nire-recognize ng batas naman na part of the uniform service of the Republic of the Philippines, counterpart of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. Por la patria, para sa bayan. Na ang BJMP, sabi ng batas, ay dapat magsakripisyo na katulad ng AFP at PNP. Ito man ay umabot sa sukdulan na ialay niya ang kanyang sariling buhay para sa paglilingkod sa bayan, ay dapat niyang gawin. Dahil ito po ay sinasabi ng batas at ito po ay ang kanyang mandato. No? Kaya sana po ay mga kapatid sa BJMP, no, na nanonood ngayon, ayan, pinaliwanag na natin dito sa vlogger na ito. Napakaswerte niya at binigyan natin siya ng ganitong pagkakataon na i-share itong hindi niya alam para sa kanyang kaalaman, no? At para magliwanag, no? At mga kapatid, it's better wag natin siyang i-bash kasi nga kulang to sa impormasyon. Ito sapat na siguro tong impormasyon na sinabi natin ngayong gabi at tinuturo natin para po maintindihan niya na bakit LEA, bakit uniform personnel ang BJMP, no? Sana po yung mga manonood ngayong hapon ay may natutunan din po tayo, no? Para sa ating lahat po ito. Para po maliwanag, may additional information tayo na alam, mga kapatid, lalo sa One Gun Pilipinas, no? Alam niyo po, para sa akin, mga kapatid, hindi po ako nagsisisi na ako ay pumasok sa BJMP. Madami po akong magagandang karanasan dito na actually binago po yung aking pagkatao, yung aking paniniwala. Napakarami pong mga kapatid. Sineshare ko to sa mga triad, sa mga member natin. Alam niyo po, hindi ako sentimental na tao. Lumaki po ako sa hirap, sobra. Guminhawa na lang po ang buhay ko actually nung ito na nga po. Nung makapasok ako ng serbisyo, nung magkaayos kami ng ama ko nung 2014. Ayaw po ng father ko na ako ay pumasok sa uniform service.
Dahil po ang lolo ko ay pulis, mga kapatid. Hindi po napag-aral silang magkakapatid. Dahil alam niyo po, nung panahon naman nila, napakaliit lalo ng sahod ng mga pulis, no? At 7 po silang magkakapatid, no? Si father po, bago po yan naging mining engineer, yan po ay janitor ng PLDT. Bago po yan nakagraduate ng Mapua, no? Kaya alam niyo po, nung sinabi kong magpupulis ako, papasok ako sa uniform service, sabi niya, anak, wag ka nang tuloy mo na lang yan ng law school. Pero sabi ko, pa, ako, kung mag-aaral ako ng law, ako, gusto ko naka-uniforme na ako. Ayoko kasing umasa na sa magulang ko during that time, mga kapatid, kasi board passer na ako. Kaya nga po, nakapag-aral naman tayong law, hindi tayo nakatapos, maraming nangyari, mga kapatid. Pero, pasasaan baka ituloy natin. Pero yun na nga po, almost 10 years kami hindi nag-usap ni father because of this, yung pagsusuot ng uniforme. 2014 po, nung medyo nagkaayos kami ulit, no? Ayan, sinuportahan tayo ng father, again, ni father. Kasi alam niyo naman, hindi ganun kalaki ang sahod, no? Talagang survival, mga kapatid. Pero alam niyo, hindi po ako nagsisi. Dito ako sa ahensya na ito napunta. Uulitin ko po. Dito po, nakita ko yung value ng life, value of family. Dito ko po nakita yung what is really the story behind bars. In the story of life, bakit ba may nakukulong? Bakit sila nakakulong? Kailangan ba silang makulong? Bakit yung iba hindi nakakulong? Malalim pong topic. Hayaan nyo, pag may time tayo, magiging topic namin ulit ni Tads yan sa Fixing a Home by Fixing the Man. So, pero in short, ang dami ko pong natutunan dito tungkol sa buhay, no? Nung ako po'y maging BJMP. Kahit po hindi na tumaas ng gusto yung ranggo ko dito, kasi yung mga kasabay kong nag-PNP, iba po, official na, no? Ako po ay SJO1, no? Hindi po ganun kataas yung aking ranggo. Pero alam niyo po, yung learning ko rito sa BJMP, sobra-sobra, mga kapatid. Yan po, na-share po sa mga member. Na-share po sa mga member. Sabi ko nga po sa inyo, minsan may mga member na tayo na tumatawag dito. Hindi na po baril ang problema, personal issues na. But I could still share. Nakakapagpayo tayo ng maganda kasi nga po, because of our experience. Mahal ko po itong ahensya ko, itong BJMP, kasi nga po, sabi ko nga marami akong natutunan dito. Kaya po, minsan masakit din na parang sasabihan na, jail guard lang yan, BJMP lang, babantay lang ng preso yan. You do not really understand what is really happening inside our, dito sa profession namin. Until such time, you will realize na kung makulong ka o ka maging BJMP ka, doon mo maintindihan ang halaga ng BJMP. Masarap pong maglingkod sa bayan. Anumang ahensya ng gobyerno tayo. Tayo man ay nasa PNP, tayo ay nasa PIDEA, nasa BJMP, nasa Bureau of Fire, or nasa Department of Education. What is the good thing and the best thing about public service is public service itself, sabi nga nila. Kaya nga po yan, kami ni Father, sabi ko nga sa kanya, ako kasi gusto kong gusto ko hindi ako for yumaman or whatsoever pa, sabi ko sa kanya. Gusto kong magsilbi sa bayan. Gusto kong magsilbi sa bayan. Although ganito, tingnan nyo, itong tinitiran ko, hindi ko to binili, mga kapatid. Itong kondo na ito ay binigay ni Father. Alam niya, I cannot buy this, hindi ko kayang bumili ng ganitong bahay, no? Ito, renovate niya para sa akin, sa family. Sabi niya, para safe kayo ng pamilya mo. Because of that, yung trabaho mo na yan. Pero alam niyo po, hindi man ako yumaman o whatsoever, masaya po ako sa trabaho ko doon. Alam ko, sa sa kalagayan ko, yung pagsiservisyo ko sa bayan, ay natutupad ko po ng maayos. Kung ano po yung mga gusto kong mangyari nung araw, nagagawa po kahit mababa lang ang ranggo ko, mga kapatid.
nakakatulong po tayo sa bayan, mga kapatid. Katulad ito pong ginagawa natin ngayon, itong hatid kalinga lang na ito, no? Lahat po tayo sa effort natin sa pagkakaisa natin. Ayan po, yung 40,000 natin nag times 10. Nakapaghatak pa tayo ng isa pang mabuting tao sa katauhan ni Atty. Javier Peña. Kasama po yung Tabor Church, saka ito yung Victorious Life Church at iba pang grupo na kaibigan ng Atty. Peña. Sumama sa One Gun Pilipinas para magbigay tulong. Ano po ang ginagawa natin sa One Gun Pilipinas? Iniipon natin ang mabubuting tao. Nagsasama-sama tayo dito. At lahat ng pwede nating gawin, pinagsasama-sama rin natin para itulong sa kapwa Pilipino. Walang igit po na sasarap na tayo ay makapaglingkod sa kapwa natin tao, kapwa Pilipino at sa bayan. Kaya po, mahal ko po ang uniform service, ang uniforme ko bilang BJMP. Mahal ko po ang watawat ng Pilipinas. Ito po ay nagsisilbi kong instrumento o kasangkapan para makapaglingkod po sa bansa natin. At hindi lang po si Congressman ang ganito ngayon sa OJP. Karamihan na po ng member dito sa OJP. Pare-parehas na tayo ng pag-iisip. Pare-parehas na po. Kaya po, kay Atty. Peña, nagpapasalamat po kami na kayo po ay pumasok sa OJP. Alam niyo po bang 2 taon na palang nag-oobserba ang Atty. Peña rito sa OJP? Meron lang nag-PM sa kanya na binebentahan po siya ng jersey ng 3,000 kasama daw ang membership. Biruin niyo kung sino tong tao na ito, no? Sabi ko sa kanya, paki-screenshot, attorney, kasi wala tayong sinisingil ng 3,000 sa membership at jersey. No? So kaya nung nagkausap kami yon, doon niya na-realize na hindi po totoo, mga kapatid. At tignan niyo kung gaano ka-aktibo ang Atty. Peña, yung puso niya sa atin, sa OJP. Sakripisyo ang time, oras niya para maging kasangkapan ng ating OJP Hatid Kalinga. Dating NBI agent si Atty. Peña. Kaya nasa puso pa rin niya ang public service. At marami pa tayong member na ganyan, na katulad ng Atty. Katulad ng ating Ma'am Myla Garcia ng Tacloban. Sila na yata pinakamaraming hatid kalinga rito sa OJP, itong Tacloban chapter na ito. No? Kaya lahat po ng mga kapatid natin na may mabubuting puso at nakikipagkaisa sa ating mga effort, mabuhay po tayong lahat, mga kapatid. Mabuhay po tayong lahat. At again, maraming salamat po sa mga nanood sa live ngayong hapon at sana po nakapagbigay tayo ng linaw, nakapagturo ng tama, at nakapagdala ng tamang impormasyon. So, yun lamang po, mga kapatid, at magandang hapon na linggo sa ating lahat. Mag-iingat tayo palagi at palaging mananalangin. At ingatan nawa ng Panginoong Diyos ang ating sambahayan, ang ating pamilya. At ingatan niya tayo sa araw ng ating pamumuhay. To God be all the glory, One Gun Pilipinas. Together we care, together we grow. Mag-iingat po tayo palagi.